Alright mga Lodi Bros, kung ngayong mga millennials ang nagpapapawagi sa inyo is yung mga Aerox, PCX, Click 160, Click 125, ito yung OG pagdating sa mga batang 90s. Ang Smash by Suzuki. So isang mabilisang ikot para ma-appreciate natin yung classic at nagbibigay ng mga alaala. Wala pa rin kakupas-kupas. So unang-una na-appreciate ko yung kulay niya, no? Makintab, tapos napaka-simple ng design na mas ginawa lang nila ng mga konting mga linya sa part na to. And then may combination siya ng red na mga decals. Pag tinamaan ng araw ng ganyan, no? Ganda ng pintura. May mga parang nagi-glitter-glitter siya dito. Tapos merong letter S dito. And then meron ditong ventilation. So dito papasok yung hangin. And by the way mga Lodi Bros, itong variant na to is yung spoked wheel version na walang disc brake. Nasa 67,400 yung cash nito. Meron yung mas mataas na variant which is the Mags. At meron siyang disc brake sa harap, pero medyo mas expensive yun, nasa 72,400 pesos yun. So engine muna tayo mga Lodi Bros. Meron itong 113cc capacity na single cylinder, fuel injected, dati kasi carb lang, 4-stroke, 2-valve single overhead cam, air cooled, na mated sa 4-speed manual transmission. Nagpo-produce lang naman ito ng 9.2 horsepower and 9.1 Newton meters of torque. So sabi ng owner na top speed niya raw to ng around 124, sagad na daw yun. Grabe kabilis, 124 kph. And then sa harap meron itong tire na 1790-17 and spoke niya siya, drum brake. So ayan, kita nyo naman. So pagka medyo basa or maulan, medyo ingat-ingat lang kasi usually yung mga drum brakes minsan umiipit tapos humihigpit na lang siya kapag piniga mo. May mga chances na hindi siya bumabalik, pero bihira naman nangyayari yun. Pero usually mga pagka medyo gamit na yung brake shoe mo or medyo hindi masyadong na-maintain, so medyo dapat cautious ka pagka wet conditions. Tapos meron siyang conventional na telescopic fork. Uy, meron din siyang butas dito, pero I think para mas marinig yung busina. Ayun sa loob. And then for the rear we have dual shocks na makikita mo mahaba yung magiging travel, kaya magiging maganda yung suspension nito kahit sa medyo mga malulubak na daan. And then meron tong typical na drum brake na pwede mo rin i-adjust. And ang gulong sa likod is 80, 90 and 17 inches. By the way, tube type pala to. So medyo mas magiging maingat ka dapat dito dahil pagka ito ay na flat, hanap ka talaga ng vulcanizing shop. And syempre, pagdating sa final drive, ito ay di kadena. Hindi yung mga gaya ng mga uso ngayon na puro mga scooters, no, CVTs. So medyo mapapa-maintenance ka na lang dito when it comes to lubrication ng chain. Footrest niya, quality naman. Maganda rin yung kanyang goma para mababawasan yung vibration. And ang ganda ng kulay niya, oh. So kulay alloy siya. And for the meter panel mga Lodi Bros, analog type, very classic na napaka highly visible na display, no. So ito ang kanyang speedometer, and then mga gear position from neutral to gear number 4, and then turn signal lights, indicator dito bidirectional na, and then meron tayo ditong high beam indicator, check engine warning, and then fuel indicator dito or fuel gauge, and then meron tayo ditong odometer. So nasa 4,600 kilometers pa lang. So yan lang, walang maraming cheche bureche. So on natin. So yan, dito sa bandang left, so low beam and then high beam, off, turn signal lights left and right, and then busina. Yan, cute naman ng tunog. And then dito sa kabila is the electric starter switch. And then ito pala ay may shutter key na rin. So tignan natin yung loob or yung under seat compartment. So nice. Ito kahit papano, hindi ka man makapaglagay dito ng mga malalaking gamit like helmet,
Pero malaking bagay na to na for example, nautusan kang bumili ng ulam, nautusan kang bumili ng lechong manok, or meron ka mga ilang bagay na bit-bit, extra shirt, chinelas, kasya dyan. At least meron ito. And then sa fuel tank capacity, we have 3.7 liters. So yun naman talaga ang mga capacity ng mga fuel tank ng mga panahon na yun. Until now, yun pa rin naman. Nasa approximately 4 liters. Pero this one talagang 3.7 liters siya. Ang range nito nasa around 220 hanggang 250 kilometers ang isang full tank. Kasi ang kanyang claimed fuel consumption is around 68 kilometers per liter by Suzuki. Hindi naman ako magtataka kasi talaga namang napakatipid ng mga ganitong motor. Yung tipong maiinip ka kung kailan ka magpapagas ulit. And then in fairness ang ganda nung cover nung kanyang tambucho. Stylish din, hindi boring. Side mirrors niya sakto lang, hindi naman siya yung sabi mong pangit. Bumabagay naman siya dun sa kanyang design dahil nga ito ay classic design na, no? Pero functional naman talaga. Magandang view, malapad. And then brake lever dito na adjustable para sa harap. And then foot brake para sa rear. So alright, sound check. Suzuki Smash. Stock exhaust, sound check. Bakit parang smooth? So ito ang itsura ng Suzuki Smash sa harap. Halogen type na turn signal lights. Wala tayong emergency or hazard lights. And then yung kanyang headlight, actually halogen yung stock, pero pinalitan ng owner ng LED. So ito yung low, yan. Ito ang high. Low, tapos off. And then sa likod, halogen type lang din na turn signal lights and tail lights. Pero ang ganda. And then meron siyang cute na grab bar na sobrang tibay naman. And mabanggit ko na rin, wala rin siyang side stand engine kill switch. So ingat lang kasi naka side stand siya. Then pagka nagpremera ako, aandar siya. So yan yung mga common na nakakalimutan namin noon. Magugulat ka na lang, may kakaskas na sa baba. Alright, so paano? Test ride na. Okay. Grabe, ang gaan. Mas magaan pa yung manibela nito kaysa dun sa Bergman namin. Okay, primera. Nakakamiss yung mga ganito. Nostalgic. Si ate talaga, gigit na pa eh. Okay, road test. Smash FI. Well, yung torque niya sakto lang. Mahalata mong nakaset yung mga gears niya sa high speed. Segundang haba ng ibabiyahe ng RPM eh. Grabe, nakakamiss. Mga panahon kasi namin mga Lodi Bros, usong-uso yung mga ganitong motor, mga moped type. Mga 1998, 1999. Ang gustong-gusto kong motor pa noon is yung Crystal. Yun yung lolo nito, kung di ako nagkakamali Ang alam ko Crystal yung unang lumabas 110cc na 2-stroke. Grabe halimaw ng power noon mga Lodi Bros. As in, medyo marami-rami rin yung napahamak ng motor na yun dahil grabe kalakas eh. Tapos ang kalaban pa noon ng mga time na yon is yung sa Honda Dream naman. Dream 100cc yata lang yun. Tapos Yamaha Force 110. Tapos yun na, lumabas na yung Smash na carb. Unti-unti nawala na sa eksena yung mga 2-strokes. Kasama na yung lolo nito na Suzuki Crystal. After yung Crystal, may lumabas pa yung Suzuki Swing. Malupit din yun. Halos parehas ng performance ng Crystal. Sobrang gaan, pero iba yung power talaga ng 2-stroke. Pero kung patipiran, syempre 4-stroke tayo. May mga minimal vibration lang ako nararamdaman sa foot pegs, sa upuan.
Pagka medyo mataas-taas yung RPM, tansya ko siguro pagka mga nasa 4,500 to 5,000 RPM, unti-unti mo nang nafe-feel yung vibration, pero hindi naman siya nakakaasar or hindi naman siya nakaka-bother kasi ang sarap talaga dalahin, yun lang talaga. Tapos dagdagan pa na medyo may kanipisan yung gulong kasi ngayon pala-para ng gulong kahit mga scooter eh. Etong nipis ng gulong kahit sa likod. Noon malapad na yung 80 by 90 by 17 eh sa rear. Ay ngayon ang scooter may 120 pa nga eh. 120 by 70 by 12. So itong motor na to is good for daily commute. Ang isang drawback lang ng ganito is hindi pa uso kasi noon yung mga gulay board na tinatawag. So ang tendency, walang lalagyan dito sa gitna. Pero ang ginagawa namin noon, bumibili kami nung parang, ano ba tawag doon? Yung parang ihawan. Ano ba tawag doon? Yung grill, parang grill, ganun. Yung dito sa gitna, para doon namin itatali yung mga backpack kung meron man. O minsan yung bata doon nasasakay eh, lalagyan lang ng sapin para hindi masakit sa puwet. Pero kung pag-uusapan natin is comfort ng upuan, okay naman siya. Komportable rin naman. Hindi lang sobrang lambot nung upuan niya, pero I can say naman na hindi siya magiging masakit sa puwet. Maganda yung suspension travel niya eh. Pwede siya sa mga medyo lubak-lubak na daan, lalo na't spoke ito. Segunda. Tingin ko segunda 70 or 75. Tercera. Ang gaan, grabe. Isa sa mga magagandang design ng Suzuki Smash na to is aerodynamic yung design. Ang nipis ng motor. Pero yun lang, wala ka pa rin kawala kapag may mabilis na bus. Tapos medyo mabilis yung andar mo, tapos yung bus ganun din. Mararamdaman mo pa rin naman yung hampas ng hangin. Lalo na't ang gaan ng motor na to, less than 100 kilos, 94 kgs dry weight. Siguro kasama yung mga liquids, mga gas, or kasama na rin yung oil. Sabi mo nang aabot siya ng mga plus 4 kilos. So 98 kilograms. Ano ba, magda-drag race ba kayo? Sali ako! Sige na, mauna na kayo. Sobrang flickable ang bike. And ang kanyang seat height same sa Suzuki Smash na carb. Yun ang tingin ko ha, kasi iisa lang naman halos yung tayo ng motor na yan eh. And ang seat height nito is around 755 millimeters, which is very friendly sa mga not so tall riders. Mas mataas pa nga yung seat height ng Bergman EX namin eh. And then instrument panel oh, walang kahirap-hirap basahin. Sobrang laki ng display, hindi tinipid. When it comes to visibility ah. Pero sa price range niya kasi, hindi ka na rin magrereklamo kung hindi ito digital na LCD no. Kasi napaka-affordable lang ng motor na to. So downshift, suwabe naman. Segunda at 50, suwabe pa rin. Hindi mo masyadong mafe-feel yung engine braking kahit na medyo magkamali ka ng tapak. Ang shifting pala nito is rotary, puro pa forward. So primera, segunda, tercera, kwarta. And then kung babalik ka, syempre downshift ka, patras naman. Sa likod naman na apak. Ngayon, pagka naka-stop ka, for example, dito tayo. Kunwari naka fourth gear tayo. Okay, naka full stop tayo, di ba? Hindi mo naapakan patras 'yan. Kaya nga rotary kasi nga, isang apak mo lang paharap dito, pupunta na 'yan sa neutral para number 1 ka ulit. So, ganun lang 'yon. Tercera 90. Ah, mabilis nga siya. Tingin ko sa bigat ko na 87 kilos or 88,
bumigat na ako eh. Tansya ko kaya niya tong mapatakbo ng mga hanggang 110 siguro. Ang bilis. Mabilis ang motor. Nasa 3/4 throttle pa lang ako, mag-iisang daan na siya. Side mirrors, maganda yung visibility gaya ng binanggit ko kanina. Then hindi masyadong nanginginig, hindi naman masyadong ma-vibrate. Okay, umambon, sakto. Turning radius check tayo. Kaya ang isang lane. Okay, acceleration test in 3, 2, 1, go. Okay, brake test tayo at 60. Ingat lang tayo. At 3, 2, 1, go. Oh, grabing skid ng gulong. So syempre hindi ka naman pwedeng mag-expect ng sobra-sobra sa braking system niya, no? Syempre mura lang siya. And then wala naman siyang ABS. Alright mga Lodi Bros, so itong itsura ng 5.9.5 pag nakasakay sa isang Smash FI. Yan. So sobrang abot, dalawang paa. Napakababa ng kanyang seat height. Upright position tayo. At very comfortable sa pang araw-araw. Napakagaan ng motor, promise. And then sakto lang yung layo ng manibela sa akin. And then sobrang gaan ng motor. Tansya ko mga 98 kilograms curb weight. Dry weight is 94. So plus mo na lang yung gasolina and then yung langis. So siguro plus 4 kilos. So, aerodynamic ang design. Kita nyo naman, ang nipis parang bumibiyak ng hangin eh, di ba? Alright. So the big question is, para kanino ba ang motor na to? So para to sa mga gusto lang magkaroon ng service na sobrang tipid, grabe. Itong pinaka matipid na motor na masasabi ko ngayon na na-vlog ko. 68 kilometers per liter. Yung magkaroon ka nga lang ng 50 kilometers per liter na motor eh, napakalaking katipiran na nun eh. Ito pa kaya, yung tipong nagpakarga ka na ng Lunes full tank, tapos pang araw-araw lang, baka linggo na eh, gusto mo na magpagas eh, hindi pa nauubos eh. So para to sa mga on the budget, tapos gusto ng reliable na motor, magdududa ka pa ba rito? Suzuki. Suzuki to oh, Suzuki Japan quality. And until now, hindi pa nila ini-stop yung production. Isa lang ibig sabihin nun. Bakit mo aalisin sa market yung motor na maaasahan, tapos wala ka ng kahasel-hasel? Basta start mo na lang engine, cambio, andar. So ang mga magagandang bagay na pwede mong makakita rito is, number 1, fuel consumption, sobrang tipid. Pangalawa, for sure, aftermarket parts, marami yan. Ang tagal-tagal na ng Suzuki Smash sa market. Kahit sabi mong FI to, hindi man mahirap maghanap ng mga pyesa nito. And then pangatlo is yung reliability, durability ng yung quality niya. Hindi mo na kailangan pagdudahan yan. And then syempre matulin din yung engine. Kahit sabi mong 4-speed lang to, kahit pa paano hindi ka na mabibitin. Kahit na ilong ride mo to. Meron na siyang U-box. Hindi man kalakihan, pero at least may U-box. Ngayon kung naghahanap kayo ng may disc brakes, or disc brake, kasi nga isa lang naman, wala naman sa rear, yung higher variant nito, yung Nakamags, na medyo mas expensive. So kung konti na lang rin naman yung idadagdag mo, pwede namang yun ang bilhin mo kung may extra budget ka pa. Siguro masasabi ko na lang na sana in-improve pa ni Suzuki is yung fuel tank capacity. Medyo maliit. Kahit sabihin na lang natin ito talaga yung original kasi ng mga tank capacity ever since, sana kahit pa paano giwa na lang nilang 4.5 liters, no? Kasi parang pagkakaalala ko yung Shogun, yung bigger brother nito, Suzuki Shogun R and Shogun Pro, parang 4.5 liters yun eh.
Tapos that time yung Wave 125 was just around 3.7 or 3.8 lang din. Hindi ko alam bakit hindi nila napagkasya rito yung ganong kalaking tangke. So yun lang naman din. Tapos instrument panel, magrereklamo pa ba ako sa 60,000 plus na motor? Eh klarong klaro yung mga impormasyon dyan, no? And then ito ang masasabi ko na pwede mo maging starting motorcycle na pwede mong pagpraktisan before you go doon sa mga may mga clutch. Kasi ito ay semi-automatic. Hindi man siya yung katulad ng mga CVT driven na scooters na wala ka ng ibang poproblemahin, piga ka ng piga. Ito kahit pa paano, meron kang aapakan na cambio para mag-change ng gears. So ang gagawin mo lang, so for example downshift tayo, segunda. Mag-shift ka, close the throttle and then upshift. Piga. Close the throttle, pag nakuha mo yung gusto mong RPM, close the throttle, upshift. Ganun lang. Wala kang iisipin dito sa kabilang side. Para lang to dun sa mga hindi pa marunong mag-drive ng declutch na motor. Pwedeng gantong motor yung maging ano mo, pagpapraktisan mo. Kasi kahit pa paano masasanay na yung paa mo sa pagtapak-tapak sa cambio, tapos makaka-timing ka sa throttle. So all in all, I can say na ang sarap ng feeling na nakadrive ulit ako ng ganito. Parang feeling ko nakasakay ako sa time machine. Yan. So shout out kay Sherwin and kay Jessa. Yan ang ating couple for the day. Yeah, day. Yan, salamat sa pagpapahiram ng magandang motor na to. Sobrang na-appreciate ko. Ang linis-linis, tsaka talagang it brings back the memories. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.